sabi nilang gawain nila. Tuloy naman po. Tapos yung mga ilaw, yung kuryente, mayroon na yan. Ang proyekto namin, pagtatanim po ng mga gulay. So, ang TBI, nagbigay po sa amin ng yung mga quality seeds. Kung itanim namin, tumutubo siya. Hindi katulad yun ng mga inbreed na may tumutubo, na may hindi naman. Ang asosasyon ay binuo ito para mag-claim ng ancestral domain. Nung nagbigay ng royalty yung TBI, nagtayo kami ng livelihood yung ABACA. Ang tinatawag na Siocon Subanan Association Incorporation. Naawad naman sa kanya yung CADTI. Ang programa natin ay tinatawag natin Coconut Seedlings Dispersal Project. Ito ay para sa mga magniniyog na may lupain parang mapagtamnan nila at sa mga farmers na gustong magtanim na niyog na para sa kanilang kabuhayan. Libre ito para sa kanila, sa mga farmers na mayroong lupain na mapagtamnan ng asosasyon namin, yung rubber na pinaano sa duli. I-training po kami sa credo. Tapos binigyan kami ng seedling. Trabaho siya doon sa Imbay. Tinanim namin. May pundo ang TBI binigay sa amin. Gi-training kami yung pagtanim, yung galayo, tapos yung pagpalaki, pag-abuno. Tapos dumating nga yung kuwan ng TVI, nag-ano sila sa amin na pwede ba daw magkuwan kami na aming asosasyon. Magpagkatapos ito napili namin, gusto namin magkaroon ng demo farm. Nagtatag kami ng grupo namin, tapos nabuo. Tapos dininisan namin itong area na to. Naghingi kami sa mga monitoring namin dito sa TVI, nahingi kami ng fins, seedlings at saka fertilizer na. At saka chemical para hindi masisira. Okay ang aming harvest. Malaki pong nakikita kasi namin nakuha sa gulay. Nagbibenta namin. June 6, yung Harvest Festival sa amin. So, success naman yung kita namin. Sa unang cropping, success po ang kita namin kasi nagka-income po kami ng almost 30,000. Sa apat na po na cropping na ginagawa namin, nakapira po kami. Sa association, may pundo na po kami sa bangko ng 16,000 plus. Maka-income din kami mga 200 kada harvest namin. Mag 500 na din ang harvest namin every. Sa bawat farmer, pagbigyan sila ng 100 seedlings, good for 1 hectare. May target kaming 100 hectares.
So sa nursery natin ay mayroon ding na sound namin na 15,000 seed nuts. So after mga 6 months to 8 months, pwede na yan ma-disperse. Yung kanti namin is 8,213 hectare. Direct beneficiary is 144 families. Total niya, sumubra ng 1,000. Yung isa ka hektarya, isang tao yun ang taniman namin, tapos magbigay sila 500 ng seedling. Lahat kami binigyan kanti beneficiary, binigay ng TBI yun sa amin. Dagdag sa kabuhayan namin. Kaya nga kami nagkagaganito naggagugulayan dahil po sa kanila. Kasi ang ginagawa namin noon, pagtatanim lang ng palay, o may mga area na konti, tanim po ng niyog, yun lang. Pagdating dito ng TBI, binigyan kami ng opportunity na tulad nito. Nadagdagan po ang kita po namin, galing po sa gulay. Nadagdagan po ang kita namin na kapag nakatulong po sa aming buhay. Sa noon, hirap kami talaga dito yung pagpabenta namin sa aming mga garden. Malayo binubuhat pa yun namin. Pero ngayon, may karsada na kami. Noon, isang araw pa kami pumunta sa bayan. Ngayon, mga 2 oras, dumating na kami. Yung road namin, malaking halaga yun. Tapos nagkakaroon kami ng ilaw. Tapos tinayuan kami ng school. Dito walang eskwelahan. Pero ngayon, meron ng galing sa daycare hanggang sa high school. Binigay yun ng TBI. Talaga kasi noon walang dito ang kundi lang kami na dumaan ng high school kasi malayo yung kuan dito, eskwelahan. So ngayon nandito na yung high school. So pinoprovide nila yung teacher habang hindi pa sila paid ng gobyerno. TBI nagbabayad ng sweldo nila. Lahat ng mga IP nakapag-aral tapos naka-college na. Ayun, mga talaga kaysa dati.